4 na linggo tayong naghanda at iyan yung pinapakita sa atin ng korona ng Adbyento. 4 na kandila na ang may sindi. Ibig sabihin, natapos na natin ang 4 na linggong paghahanda ngayong Adbyento. Ang natitira na lamang na kandila na walang sindi ay yung kulay puti. Sisindihan bukas, sumisimbolo kay Jesus ang liwanag ng sanlibutan. Kumusta na ang paghahandang ginawa? Talaga bang handang-handa na tayo para salubungin ang Pasko? Maaaring sa iba, sasabihin nila, handang-handa na po kami, nakapamili na kami, nakapagbalot na kami ng regalo, nakahanda na yung mga ipapamigay namin sa mga inaanak namin, nakapamalengke na, nakaredy na yung iluluto para sa Noche Buena. Handa na po kami. Pero merong magandang sinasabi si Pope Leo. Nababasa niyo po ba yon? Nasa newsfeed, sa Facebook, sa mga balita, sinasabi doon, mayroong magandang suggestion si Pope Leo. Bago dumating ang Christmas Eve Mass, makipag-reconcile sa mga taong alam mo sa sarili mo, hindi mo kasundo. Makipag-kasundo sa mga taong alam na alam mo sa sarili mo, masama ang loob mo. At sabi ni Pope Leo, wala nang magiging pinakamagandang regalo na maaari tayong ibigay ngayong Pasko kung hindi ang pagbabahagi ng kapayapaan. At totoo naman, di ba? Si Jesus na ipinanganak sa sabsaban ay dumating hindi lamang bilang liwanag. Siya rin ay dumating bilang kapayapaan. Sa kanyang pamamalagi sa ating piling, ipapaunawa niya sa atin kung ano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, kung ano ang tunay na kahulugan ng kaliwanagan. At ito sana yung pagsikapan pa nating gawin. Meron pa tayong ilang oras bago salubungin ang Pasko. Maraming pamamaraan. Kapag gusto, kayang gumawa ng paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan, di ba? Ilan ba yung mga tao na alam mo sa sarili mo, napakagandang bahaginan ng kapayapaan? O baka naman wala. Salamat kay Lord. Napakabait pala ng aking kapatid. Walang kasamaan ng loob, walang kagalit, walang iniiwasan, walang nilalayuan. Pero kung meron, sayang naman, darating at darating ang Pasko, nandyan pa rin ang galit. Nandito pa rin ang sama ng loob. Nandito pa rin yung indifference sa isa o sa maraming tao. Kung nais natin mga kapatid na magkaroon ng maganda at makabuluhang Pasko ngayong 2025, wala man tayo ng mga material na bagay, kung magbabahagi naman tayo ng kapayapaan, sapat na yon. At hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay ang kapayapaang ihahatid at ibabahagi natin sa kapwa. At sa araw ng Pasko, ang kapayapaan na ibabahagi natin sa ating kapwa ay ibabalik ng Diyos sa atin. Yung tipong alam na alam mo sa sarili mo na dahil nagpatawad ka, na dahil nagbahagi ka ng pag-unawa sa kapwa, masaya ka. Yung kontento ka sa sarili mo. Yung
kahit mag-isa ka lang at babalikan mo yung mga nangyari kung papaano ka gumawa ng paraan para makipagkasundo at tinanggap ng kabilang party yung pakikipagkasundo mo. Kapag babalikan mo yon, mangingiti ka na lang at sasabihin mo, Lord, salamat talaga. Salamat dahil ibinigay mo sa akin ang biyaya, ang lakas ng loob para gumawa ng paraan para magbahagi ng pagpapatawad. At salamat Lord dahil yung kapayapaan, yung pagpapatawad na ibinabahagi ko ay ibinalik sa akin at tinanggap ng tao. Salamat Lord. At kapag ginawa natin yon, matutulad tayo kay Zacarias. Pinuspos ng Espiritu Santo. Matapos yang manahimik at hindi makapagsalita at hindi makarinig sa loob ng 9 na buwan dahil hindi siya naniwala sa Diyos, dahil hindi niya matanggap ang napakalaking biyayang inaalok ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang asawa, siya muna ay napipi. Inilagay siya ng Diyos sa sitwasyon na talagang wala siyang magagawa kung hindi manahimik, magnilay, magdasal. At sa kanyang pananahimik at pagninilay, sa kanyang pagdarasal, hanapin niya doon ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala ng Diyos na hindi niya tinatanggap at hindi niya mapaniwalaan. At ngayon sa ating Ebanghelyo, puspos ng Espiritu Santo, matapos muling makapagsalita, ang lumabas sa bibig ni Zacarias ay mga salita ng papuri sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Pinalaya sa anumang hindi pagpapatawad. Pinalaya sa anumang bigat sa kalooban. Pinalaya sa anumang galit o sama ng loob. Pinalaya sa mga nagiging hadlang upang ang biyaya ng Diyos ay makapasok at makapanatili sa puso ng tao. Kung hahayaan lamang natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, hindi man natin naiintindihan minsan, hindi man natin matanggap. Kung hahayaan lamang natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, makakamit natin ang nag-uumapaw niyang biyaya at pagpapala. Medyo na-delay lamang ng kaunti kay Zacarias dahil hindi siya naniwala nung una, pero hindi kayang hadlangan ng hindi pagtanggap, ng hindi paniniwala ng tao ang napakagandang plano ng Diyos. Mangyayari at mangyayari ang plano ng Diyos, anuman ang gawin ng tao. Kaya ilang oras na lang, talagang darating na ang Pasko. Hindi na ito talaga mapipigilan. Pero bago dumating ang oras na yon, meron ka pang pwedeng gawin. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa iyo na magawa mo itong bagay na inaasahan ng Diyos sa iyo. Amen.